Good morning! At alas 5 na nga ng umaga niyan dahil deliver po namin ngayon sa mga Tarim, Pangasinan. Malayo-layo po ang biyahe namin kaya kailangan namin magpa full tank. And shoutout po pala kay sir na nag-i-inquire kanina. Sayang naman hindi kayo nakasabay sa amin. Taga Tarim, Pangasinan din po siya. Kaya nasa barko pa si sir kaya antaan-tabi na lang muna po kami. Dahil matraffic, ayan, nag-almusal muna po kami dito sa McDo. Pero light breakfast lang po yung ginawa namin. Dahil parang nararamdaman ko may pagkain na ihahain sa amin mamaya. Pero take note, wala naman po sinasabi sa akin si ma'am. Nararamdaman ko lang siya. Ayoko po kasi chillers yung darating kami tapos may mahinain sa amin tapos hindi naman namin makakain or hindi naman halos magagalaw. At dahil 2 oras lang uli yung tulog ko kaya ayan, nahihilo na naman ako sa biyahe. Tapos may kakaibang amoy dito sa sasakyan namin. Hindi ko alam kung ano. Hindi naman siya totally mabaho basta may something lang. Nasisira tuloy yung pabangs ko dito kaya hinawi ko na lang mga chillers. Yan siguro kapag may time na dito kami kumakain sa loob ng sasakyan lalo na kapag nagda-drive-thru kami. Kaya nga hanggat maaari iniiwasan ko yun. At eto nga, nagpabili nga akong biglaan lang kay habi na kinain ko na nga lang din chillers yung laman. Pero ang purpose ko talaga ay mailagay yung balat dyan sa aircon para magbawas-bawasan yung amoy na yun. Hindi ko alam kung ano. At andito na nga kami ngayon sa bahay ni client. Shoutout po kay Ma'am Bibian. At matagal na po kami magkausap niya ni Ma'am. Talagang hindi lang po agad namin nadadala yung deliver niya kasi nag-aantabay talaga sana siya ng kasabayan. Kaya lang, wala At ang laki na nga ng iginanda ng bahay nila. Wala na nga kayong patumpik-tumpik pa, diskarga ka agad dahil baka matraffic na naman pa uwi. Bali po kasi kanina, may aksidenteng nangyari sa Inlex kaya yun. Sa tagal na namin bumibiyahe, napakarami namin nakaka-encounter ng mga aksidente sa daan talaga. Kaya dapat mag-iingat talaga lahat ng mga hindi po kasi basihan na magaling kang mag-drive. Basihan po talaga ay kailangan sobrang ingat ka. Kahit anong galing mo mag-drive, kapag ang kasabayan mo ay aral, mahirap po yan. Madadamay at madadamay ka talaga. Kahit pa anong galing mong sumunod sa mga rules sa kalsada. Nakatsyempo ka talaga ng kapwa mo driver na bukod sa aral na maangas pa, ay damay-damay talaga. At higit sa lahat, iba pa rin po yung hindi matulin yung takbo ng sasakyan. Kahit pag-aano kalayo, kahit pag-aano ka-importanteng mahalaga yung pupuntahan mo, iba yung safe. Kaya ako talaga chillers, paulit-ulit ako sa mga driver ko na ayoko na mabilis ang takbo. Hindi pwede sa akin yung kakatuwiran mo na mas mabilis makakarating. Oo, mabilis ka nga makakarating. Mabilis ka rin naman sa aksidente. Kaya kahit magagaling silang mag-drive, hindi sa akin uubra talaga yung ganun. Huwag lang naman yung para ka ng kayak sa pagpatakbo mo. Para mo na akong iniinsulto niyan. At isa na nga ito sa mga part na medyo mahirap pong ipasok dahil tapos na nga po yung bahay nila. Yung ocular po kasi namin dito, hindi pa po ganyan ang forma ng bahay. Wala pang mga grills. Kaya hindi po pwede ipasok yung sofa dito. At tatamaan din po yung ilaw. Kaya dito namin itadaan sa may tagiliran. Kaya iba pa rin po talaga kapag na-ocular ang bahay. Kahit papaano naka-alerto po ang team para po sa pagpasok ng mga items ninyo. At mabigat po ang sofa na yan. Kaya medyo hirap talaga sila. At natagalan po sila dyan. Pina-fast forward ko lang talaga yung clip. Dahil hindi rin uubra dyan sa side na yan, ayan, babalik po ulit nila sa truck, ipapatong sa side, and saka ipapasok sa loob. Kaya nga sa team ko, hindi talaga po pwedeng wala kang diskarte at hindi po pwede na puro sipag ka lang. May inis sa'yo ang mga kasama mo. Kaya nga sa 4 na taon na pag-business namin ng ganito, marami na rin po akong mga taong nag-try sa amin pero hindi tumagal. Dahil sa unang arangkada pa lang, sinasabi ko na kaagad na ayoko ng parang pako na kapag pinukpok mo, saka lang babaon. Dami po kasi mga taong palusot at mga magulang sa trabaho. Kaya kami, kahit konti lang kami, ayos na yan. Hindi ko po kailangan ng maraming tao tapos papasakitin mo lang ang ulo ko. Ngayon pa lang, sinasabi ko na, wag mo na subukang mag-apply, hindi ka tanggap. Napaka-importante sa akin ng 3 M. Matapat, masipag, mapagkakatiwalaan. And thank you po kay Lord kasi lagi niya po kami ginagabayan sa mga biyahe namin. At isa nga po yan sa mga natutunan ko. Maging tapat ka lang talaga sa tao, hindi ka talaga pababayaan ni Lord. At sa part na to ay ramdam na ramdam ko talaga yung pagod nila. And take note, 4 to 5 seaters po yan. Pero tingnan nyo naman, hirap na hirap sila. Mabigat po kasi. Ano pa kaya yung 12 seaters na ginagawa namin? Ilalabang ko talaga chillers yan ng baklasan. Huwag nyo akong bayaran kung ginamitan ko ng mga basura ang mga ginagawa namin na sofa at iba pa pong mga furnitures. Pero hindi talaga minsan may iwasan na kailangan buhatin ng 2 tao lang para mabilis po ang trabaho. Sa part na to, labas-labas talaga ang ugat ng mga boys. O ayan, siguro nga may nautot na dyan Kaya nga paminsan-minsan lumalayo talaga ako kasi baka matsimpuhan ako. Buti kung may tunog mahuhuli mo, kung wala, 'di ba? Aamin ba naman yung mga yan? At dito na nga po tayo sa mas pinakamahirap na ibaba
ang lamesa ni Madam. Kung tutuusin po talaga, kulang kami sa tao para magbuhat nito. Kaya lang no choice dahil nga peak season, so hindi po pwede na lahat kasama sa deliver. And shout out po kay Sir na tinulungan kami, bali kamag-anak po yata siya ni Ma'am, sa pagbubuhat. At talagang nakarandam si Sir dyan. Napatunayan namin na talaga mabigat po talaga yung mga lamesa. Solid wood po kasi tapos 6 to 5 inches thickness pa. Mabigat talaga. Kung sa pagbubuhat kanina ng sofa ay lumabas ang ugat nila, mas lumabas talaga ngayon. Tingnan nyo At mas matagal po nilang naipasok yan. Kung tutuusin, maluwag naman Kaya lang sobrang bigat po talaga. 6-seaters po yan. Lalo na po yung mga 12 feet o 14 feet na mga na-deliver po namin sa mga tabi-dagat. Yung pinakamalaki nga pong deliver namin sa Zamboanga, 20 katao na po ang nagbuhat nun pero nahihirapan pa sila. Dahil mahirap nga po siyang iusad, itulak, buhatin, ay maglalagay po sila dyan ng plywood para mas mabilis po siyang itulak. Pero nahirapan pa rin sila chillers, kaya kailangan nilang tanggalin ng cover dahil madulas daw. Ang kinakatakutan ko sa mga ganyang kabibigat na binubuhat nila ay yung may maipit. Tagal nila chillers dyan, kaya nga ito si tatay parang medyo nag-aalala na. Ano na ba? Kakain na tayo. Pero syempre, hindi pa titinag ang team na yan. Kakayanin nila yan. Hanggang sa mag-amoy kalabaw sila, ganon. Kaya ako madalas din ako nagbibigay ng pabango sa mga boys kasi kahit pag-ano kahirap trabaho nila paminsan-minsan, dahil pawisan talaga lalo na kapag summer, gusto ko mabango pa rin sila. Hirap naman yung porque ganyan yung klase ng trabaho mo na laging pawisan, amoy paa ka na, bi. Huwag ganun, may mga paraan yan. Ako pa naman chilis, may pagkaprangka ako pag talagang naapektuhan na ako, napiperwisyo mo ko. Kahit amoy mo, sasabihin ko. Na-experience ko na yan dati nung sumakay ako ng jeep. Ang baho talaga nung katabi ko. Alam nyo, sabi ko, alam mo kuya, kung hindi ka na nakakaperwisyo, okay lang. Mura lang ho ang tawas. Tawas-tawas din pag may time, ha? Hindi ko talaga chillers na pigilan dahil ang sakit talaga ng ulo ko. Lalong sumakit yung ulo ko dahil sa putok niya. At din, nangyari rin niya sa akin sa LRT. Ang sama talaga ng tingin ko doon kay Manong. Tapos ako ang pangsinita. Ba't daw ang sama ako makatingin? Sabi ko kasi kuya, yung putok mo nananampal sa baho. Nag-a-apply ako nun ng trabaho sa ibang bansa. Di syempre, stress ako nun. Walang ganun. Kaya kung isa sa mga nanonood sa inyo may putok, mura lang ho ang tawas. Mas maganda nga ho tawas ang iligay nyo dyan para talaga mawala yung amoy. Bakit ba napunta na sa putok yung topic ng pag-vlog ko? Ano ba? At natutuwa naman ako sa mga reaction ng kamag-anak ni ma'am kasi alam mo excited sila at wala naman sila nabanggit na bakit ganito, bakit ganyan. At pinatesting talaga agad namin kay kuya. Upo-upuan niya, tapak-tapakan niya, bahala siya. Ito naman po yung additional order ni ma'am na triple para daw yata sa bisita to. May re-recommend ko po talaga yan sa mga bisita. Kung mabisita kayong tao, ayan. So yan, pwede nyo pong orderin yan dahil mura lang po yan. At may kasama na po yung free na 2 unan. Double cover po lahat yan pati po yung mattress. Natsyempohan nga ni ma'am na yung ginamit namin na extra cover ay water resistant. So, bago ko i-flex sa inyo lahat ng mga deliver namin, pati yung bahay nila ma'am, ay eto, kainan muna. At sobrang na-excite talaga ako kasi yung food talaga para sa akin. Except lang po yung manok. Medyo umiiwas pa ako sa manok ngayon. Pero yung mga gulay talaga, tingnan nyo mamaya, ubus yan. At ang sarap-sarap ng okra nila dahil bata pa. Maging sa tao naman, di ba kapag mas bata, mas masarap? Uy! Oo, walang ganun. Pinauna ko nga muna yung mga boys dyan dahil sila yung mas pagod. Eto nga si Habi, hindi na nga ako inalok, kumain na kaagad. At maraming salamat po Ma'am Vivian at saka mga kamag-anak po ninyo sa nag-prepare po ng mga food. At tuwang-tuwa po ako dahil kahit papano nakakain ng mga gulay itong mga boys kasi kadalasan po talaga pag bumibiyahe kami, sa fast food po kami kumakain. Lalo't wala po kami mapaparkingan, dala-dala namin si Asay. Ako nga medyo busog pa ako dyan pero syempre hindi ako pauhuli. Alantahan ko talaga to lalo't probinsya to. Nakasakto lang din para may fiber yung aking tummy. Hindi na nga po ako kumain ng kanin dyan. Talagang ulam-ulam lang at sobrang saya ko po talaga. Salamat po sa food. Sabi ko sa inyo, lakas ng pakiramdam ko dyan kung papakainin kami o hindi At nakakahiyaman, ayan ang nangyari chillers, parang binagyo ang mga gulay. Nakaramdam tuloy ako ng konting hiya kila sir at kila ma'am kasi anak ko, sila naman ang kakain. Sabi ko kasi kanina sa kanila, sabay-sabay na kami dahil alam ko na ang mangyayari sa mga gulay na yan. Para talaga yung winalis, mapapalnit talaga sa amin. Pasok na nga tayo sa kanilang dream house. Eto, ayan, may mga gidis-gidis na dyan. Ang ganda ng likod ng bahay nila.
Napaka-green. So, simulan na muna natin dito sa living room nila. Bali, isang couch lang po ang babagay dito at yung bintana na yan, lalagyan po namin yan ng kurtina. Pero sa ngayon, yung mga sofa lang muna at mga bed po ang pinadeliver ni ma'am. Siyempre, isasama ko kayo dyan sa taas mamaya. Dito muna tayo. 4 to 5 seaters po ang kasya dito sa kanilang couch at bali leather cloth po yan. Grayish po ang shades. Ayan, napakaganda niyang chillers. Bestseller po yan sa amin. At tinagdagan nga namin yan ng mga maliliit na stools at saka ottoman with storage. At hindi mawawala ang true pillows and true pillowcase. Buti na nga lang at may maganda pang tela doon para sa extra cover nila. Ang kapal po niyan chillers, ginagamit po namin yan sa mga sofa. Kapag may mga sobra-sobra kaming telas na ginagamit namin sa sofa na fabric, pinapagawa ko talaga ng true pillows agad. Dahil mahirap pong hanapin yung mga tela na ginagamit namin. At para cute, ayan, naglagay din ako ng isang accent na brown kasi may brown-brown din po kasi yung bahay nila, yung mga pinto, hagdanan. Mula nga po dyan, ilalagyan namin ng kortina yan, papunta doon sa dulo. Kaya kapag nag-confirm yung nag-inquire kanina, ay malamang siya po ang kasabay ni ma'am. At punta naman tayo ngayon dito sa kanilang dining set. Ayan. Same lang po ang cover niya na ginamit namin sa kanilang couch. Kagaya ng mga napapanood nyo sa mga vlog ko, ayan. 4 to 5 inches thickness po yung kapal ng lamesa nila. Bali live edge po yan. At tinapat nga namin dyan sa kanilang ilaw para bumagay. At ang napupusuan ko nga pong shades ng kurtina na ilalagay dito ay beige combination ng brown o kaya naman po light gray and then combination po ng medium gray. At ito nga pa nalalagyan nila ng mga alak. Sabi ko sana naka-islant ng konti kasi delicates po na mahulog yung mga wine na ilalagay dyan. Ito naman kanilang pantry or stock room yata to. Yan, tinan nyo naman. Uso-uso ngayon talaga yung ganyan. Hindi mo mamalayan talaga na pwedeng maglagay ng gamit or may pinto. At yung kanilang kitchen, ayan, napakasarap gamitin dahil nga ready to use na siya. Ito naman yung first room dito sa baba. Ayan, so fabric po yung ginamit namin dyan na water resistant po at limited na lang po yung chillers ha. Nagkakataon lang talagang mayroong pang kakasya sa mga bed nang umu-order sa amin pero bihirang-bihira na po talaga yung ganyang cover. Karamihan po talaga sa mga clients ko ngayon ay puro mga leather na po ang pinapabalot dahil ina-advise ko talaga sa kanila kung gusto nilang matagal at hindi mamaho ang mga couch nila. Ito naman nga yung kanilang dirty kitchen at pagtingin nyo dito sa likod, ayan, green na green. Nakaka-good vibes. At nagandahan nga rin ako sa combination ng mga ginamit na materialis dito sa bahay nila. Hindi siya magulo or parang makalatingnan. Halos 2 to 3 colors lang yung kanilang bahay. Pag akit mo nga sa taas, ay ayan, may pailaw. O siguro naman hindi ka madadapa dyan. Nadapa ka na sa ex mo dito, hindi. At kapag nandito ka nga sa taas, ay ganito naman ang makikita mo sa baba. Ayan o, diba? Ang linis. Dito naman sa first room, sa taas, ayan, magagawa rin po kami dito ng bed frame pero gusto ni ma'am ay nakasagad sa kisame yung kanyang headboard. Kaya shoutout po sa mga taga Pangasinan mga tarim. Baka gusto nyo po umorder, i-PM nyo po ako para makasabay kayo kay ma'am. Malaking bagay po kasi kapag may kasabay kayo, mas makakalis po kayo sa shipping fee. Dito sa second floor, ayan, lalagyan din po namin yan ng curtain at yun yung kwarto ng anak ni madam. Gandang-ganda nga ako sa bed frame na ginawa namin dito. Alam mo yung girl na girl talaga. Parang ang liit nga lang tingnan kasi yung design niya pero twin size po yan, 60 by 75 inches at dito naman makikita mo ang napakalawak na kalupaan na may mga baka-baka. At natutuwa ako sa kanilang bathroom kasi tago sa kabila. O ayan, diba? Ang galing. Pati nga yung mga ilaw na ginamit nila sa kanilang bahay, natutuwa ako. Ayan o, inshallah, diba? Pati dito sa may hagdanan. Ayan o. Ang ganda ng combination kasi litaw na litaw yung ganda ng ilaw. At ayan nga yung pinsan ni ma'am, pinapakita niya na yung mga gawa namin. At tuwang-tuwa si ma'am sa mga gawa namin. Maraming salamat din po ma'am sa tiwala, sa pagpakain sa amin, sa pag-asikaso ng mga kamag-anak nyo dito. At ayan, kinuha na nga namin ang sukat ng frame na ipapagawa niya dito. Ito po kasi yung pinakang room ni madam, yung umorder po. At maraming salamat po sa tiwala, sa mga naka-line up, sa mga order pa po. PMS the key sa mga gustong mag-inquire. Bye! Nasa screen lang po ninyo ang aming contact number. At ang price naman po, pakibasa lang. Depende po yan kung kuripot ka o barat ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Itap mo na ang bell dyan sa baba para update ka sa mga bagong video pang i-upload ko. Thank you for watching again and see you on my next vlog. Bye!